Okay? At syempre, sabay-sabay nyo rin pong ilike ang ating video ngayon nang sa ganun mas marami pong makapanood. So mga sangkay, pag-usapan lamang po natin ito dahil namimihasa na po itong Rappler. Biruin mo, ang tigas talaga. Ako po, tigas ng mukha. Nagkalat po ng balitang paninira lang naman kay BBM. Ito yun mga sangkay. Fact check. False. The Bangi Bay Wind Farm was a project of Marcos Jr. Mali daw yan. Nakalagay po dito, it was built by North Wind Power Development Corporation based on a wind mapping study conducted by the National Renewable Energy Laboratory in 1996. Ito po yung pinapalabas niya. So, sabi dito ng Rappler, Ferdinand Marcos Jr.'s first speech as President of the Philippines was well written and well delivered, but the several false claims waved into it didn't escape scrutiny from those who watch him. Ito na mga sangkay. Mali daw itong sinabi ni PBBM. At sa pinakauna daw pong speech niya ay nagkalat kaagad po ng isang maling impormasyon. Ngayon, itong finact check niya ay patungkol po sa Bangi Wind Farm or Windmill na naging proyekto po ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya po ay governor ng Ilocos Norte. Babarahin po natin ito gamit po ang isang article from Manila Standard. Ito po. Sabi ng article from Manila Standard, which is ito po talaga yung credible, hindi po yung Rappler. Kasi yung Rappler, alam nyo naman yun, patapon na. Okay, wala na yun. Pinasara na nga po, pinashutdown na po ng SEC. So, yung pagbabalita nila ay panggugulo na lamang mga sangkay talaga. Okay? So, ito, basahin na po natin. Of course, it was BBM's project. Rappler did not even bother to check. I am talking about the now famous Bangi windmills in Ilocos Norte, which Rappler has falsely and maliciously claimed na hindi daw po kay Bongbong Marcos project. Diba? Rappler talaga, oh. Kaya napapasara eh. In a so-called fact-checking report, nagkiklaim ang Rappler without bothering to check sa original and eventual implementation of the project that the same was done by a private company, North Wind Power Corporation. Ito yung binanggit, di ba? Hindi daw yung project ni BBM. Project daw ito ng North Wind Power Corporation. No? Sige. Of course, North Wind was the project developer. Ano ulit yon? Ang project developer ay North Wind. Yan ang po ang sinasabi. But Rappler should have dug deeper to inform its readers that the project was essentially a kind of public and private partnership set up in the 1990s during Marcos' second term as governor of the province. So dapat daw ang Rappler nilaliman pa ang research. Dahil nga po, well, hindi lalaliman ng Rappler ang research tungkol sa totoo. Alam niyo yung gagawin ng Rappler? Lalaliman nila ang paghahanap ng impormasyon na magmumukhang totoo ang kanilang fact-checking. Ano pa ba ang asahan natin? But the important right now is ang Rappler ay wala na pong credibility magbalita dahil nga po pinashutdown sila ng SEC.
at ang dami po nilang kinakaharap na kaso. Okay. Nakalimutan daw o hindi inilabas doon ng Rappler na ang project na windmill or wind farm ay public and private partnership na set up during daw po ng pangalawang termino bilang governor ng province ni Bongbong Marcos. Alam niyo mga sangkay, gano'n naman talaga ang proyekto, di ba? Halimbawa, yung project po na ipinatayo ng pamahalaan natin ni President Duterte or former President Rodrigo Duterte, mga sangkay, ay partner lagi ang public and private. Kasi ang nagde-develop ay ang private. Okay? Pero ang nagbubukas para sa proyekto na to, public natural. Well, I'm not, hindi naman ako expert, mga sangkay. Pero nakakaintindi naman tayo, di ba, ng common na madaling intindihin na ang isang proyekto kailangan po talaga ng partnership. Ang gusto kasing makita nitong Rappler na ang windmill para masabi na kay PBBM project ay dapat siguro sila ang magtayo. Sila yung magpupupukpuk doon. Sila dapat yung maglalagay ng higanteng electric fan doon po sa Ilocos Norte. Ang bihira talaga. Halimbawa na lamang po yung mga project na tulay. Yung Binondo Intramuros project na tulay, mga sangkay. Kung papansinin po natin doon, mayroon pong dalawang flag na nakalagay doon. China and Philippines. So, ibig sabihin, nagpartner po ang China at Pilipinas para mabuo ang proyekto na yon. China ang pumondo, China ang gumawa po ng budget para doon, Pilipinas naman po ang nagpagawa, ang ating gobyerno mismo. So, mga sangkay, partner po. Kagaya po ng ginawa ni President Marcos nung siya ay governor. Partner daw po ang nangyari. Partnership ng public and private. Ito po yung hindi sinasabi ng Rappler. Natural, hindi po talaga nila sasabihin yun. It was he. Ito sabi po dito It was he who broached, actually harmed, the idea for the local electric cooperative or INEC to issue a take-off document, a kind of power purchase agreement to ensure the usage of the plant's output. So, si BBM daw po talaga ang tawag dito, nakabuo ng idea para po sa local electric cooperative. At siya po talaga ang nag-push. Yun po ang dating dito, mga sangkay, sa pagkakasulat. It was also BBM who got the DENR and the other government agencies to assist in securing the leases on the project site involving 28 huge windmills fast-track permitting. In other words, mga sangkay, si Bongbong Marcos ang nakaisip ng idea, ang nag-develop po ay ang North Wind Power Corporation. Pero, ang idea, nandun po kay Bongbong Marcos. Okay? At siya po ang naglakad para mabuo ang proyekto na to. Lalong-lalo na po yung mga documents. So, madali nga lang sabihin na, ito nga lang mga sangkay, siya ang governor at the time. So, natural na natural. Dapat sa kanya ang credit sa project na yun. Siya ang governor. Walang wind farm or windmill doon kung walang pahintulot mismo sa gobyerno o sa local government. Ganun lang kasimple. Rappler. Ganun lang kasimple. Ganun ba kayo kawalang, di nyo ginagamit to? Di nyo ginagamit para magbalita naman kayo ng tama? Ibang klase kayo. Securing the areas and otherwise
ensuring that the project gets implemented in the soonest possible time. No, 'di ba? Ganun pa ang ginawa ni PBBM. It was also BBM who assured the project developers and the Danish government who provided the grants and low interest loans as well as the supplier, Vestas, that everything will be properly and responsibly handled to set up Southeast Asia's first wind farm. In short, he was not, sa madaling sabi daw, he was not only present at the project's establishment, he was, for all intents and purposes, the proponent. Gets nyo ba, Rappler? Kaya naman pala, inaayawan kayo ng maraming Pilipino dahil sa kakasulat nyo ng fake news. Okay? Pangklase kayo, no? Renewables and energy development have always been one of BBM's advocacies. The initiative to precisely harness the province's renewable resources was originally stated and affirmed in the Provincial Development Plan, which was complete with assistance from various national and international agencies during BBM's first term as governor from mid-1980 to February 1986. Okay, dito na tayo. When Rappler issued that fake fact-check report, I thought, what else is new? Ano ba ang bago? It has always been about its own agenda, not about the facts, much less the truth. Ririnig nyo ba, Rappler? Ang article from Manila Standard? Ano bang bago sa inyo? Dahil wala kayong pakialam, di ba? Ang importante, funded ng ibang bansa eh. Diba? If a fact check, ito tutuldukan po natin itong vlog natin ngayon sa pagsasabi na itong fact check ng Rappler ay mali at peke. Yun po yun, mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Ayun na nga, mga kahuwan. Sa inyong palagay, ano ang inyong reaksyon at komento sa bidyong inyong napanood? Huwag kalimutang magbigay sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at i-click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po.